Hello guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang asawa na may problema kung paano niya mapapanatili ang sweetness ng kaniyang asawa sa kanya. So, ito lang ang ating maibibigay na mga paraan upang maiwasan yung mga problemang ganyan na magkaroon ng second party or third parties sa iyong buhay. So, ang una mong gawin bilang asawa, kailangan alam mo yung mga paraan na dapat mong gawin. Una, kailangan na alam mo yung mga role at responsibility mo bilang asawa. Kailangan magiging asawa ka talaga sa iyong husband. Una, kailangan marunong kang magluto, marunong kang mag-alaga sa iyong asawa. Pag galing niya ng trabaho, pakainin mo siya, or gawin mong lahat, magiging tapat ka sa kanya at alagaan mo siya at yung mga anak mo. At bilang asawa din, kailangan marunong ka sa tatlong P, yung bahay, bata, at saka yung mga babayarin or sa bahay. Kailangan alam mo yun kung paano yun i-handle. So, kailangan mo marunong kang mag-alaga sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Ikalawa, magiging GRO ka sa iyong asawa. Ano ba yung GRO? Yung GRO, diba alam mo yung mga GRO nagtatrabaho sa isang nightclub? So, ganun ang gawin mo. Yung mga characteristic ng isang GRO, diba sila, yung mga asawa niyo mahilig sa mga sexy. Ganun ang gawin mo. Magpa-sexy ka. Huwag kang pabaya sa iyong katawan, sa iyong body, sa iyong sarili. Kailangan magpa-sexy ka. Bumili ka ng mga magaganda, ng mga damit na nakaka-attract sa iyong asawa. Bumili ka ng mga pabango. Kailangan palagi kang sexy, palaging presentable ka sa iyong asawa. Gawin mo yung mga ginagawa ng isang GRO na kung pwede sasayawan nila yung asawa nila. Kung pwede parang mang-aakit ka sa yung asawa. Kailangan palagi mong naakit yung asawa mo kasi may mga asawa na mahilig talaga yung mga sexy. Kailangan magpa-sexy ka. Huwag mong pabayaan yung sarili mo. Kailangan alam mo kung paano mo aakitin yung asawa mo. Pangatlo, magiging kabit ka o kereda ng iyong asawa. Alam mo ba yung mga karakteristik ng kereda? Yung lambing na lambing, yung ganito, ganun, at saka mahilig na magpaagaw pansin, yung mga kabit, diba? So, gayahin mo yung karakteristik nila. Pero, yung asawa mo ay hindi nahahanap ng iba dahil alam niya, nasa iyo na lahat. Iyo na yung asawa mo. At wala na siyang dahilan na maghanap pa ng iba. Diba? Yung mga asawa, hindi ka lang asawa ng iyong asawa, kundi magiging kapit ka ng iyong asawa at magiging GRO ka. Wala nang hahanapin yung asawa mo. Ganun lang ang gawin mo para magiging successful yung marriage life niyo. Diba? Kung may comment kayo or may mga suggestion kayo, just pray to comment sa aking page. Thank you and bye-bye.